Amen. Yan ang awiting kahit kailanman ay hindi maluluma. Amen. Because the message of the song is so great. At ako po'y naniniwala na ang bawat isa po sa atin ay nakaka-experience ng dakilang katapatan ng ating Diyos. Amen. So we all stand up please and let's open our Bibles in the book of John chapter 19 in verse number 30. John chapter number 19 in verse number 30. Alam niyo po sa panahon po ngayon sa nangyayari sa ating kapaligiran ay napakaganda na maunawaan po natin especially ang sinasabi ng talata po na ito. Are you familiar with this passage? Amen. John chapter number 30 in verse, or John chapter 19 rather, John chapter 19 in verse number 30. Are you there? If you're there, say aloud, amen. The Bible says, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. That's the title of the message this evening. It is finished. It is finished. Alam niyo po, katulad ng aking sinabi, maraming tao ngayon ang hindi na nagkanda-ugaga sa selebrasyon ng tinatawag nilang Holy Week. But it is clearly what the Bible says and the Lord Jesus said, it is finished. Okay? So bilang isang Kristiyano mga kapatid, yan po ang pinakamaganda na ma-realize po natin ngayon upang hindi po tayo mahatak ng tradisyon ng sanlibutan po na ito. And understanding the very message of God this evening, mga kapatid, ito po, this will help us to spend our holidays glorifying God. Maraming nag-iisip, holiday ito, ang gagawin natin ito, ang gagawin ko ito, ang dapat kong gawin ngayong holiday, ngayon lang ako makakahinga. Pero mga kapatid, ang kalakip ba ng hinga na yan na sinasabi mo ay nakakapagbigay ba ng papuri para sa ating Panginoon? Okay? So, the title of the message again this evening, it is finished. Tayo po'y manalangin, dakila po namin Diyos, ang banal na mga pangyarihan sa lahat. Oh God, please speak to us this evening. May your name be lifted up, oh God. Use me, Holy Spirit, please flow through me. I cannot do this without you. So please make me a blessing to all the listeners of your word, oh God. Alam po namin na sa pamamagitan ng salita po ninyo na mahahayag sa gabi po na ito, mula po rito, Panginoon, kami po ay lalago sa aming Kristiyano pong buhay. Thank you, O God, and make us worthy to receive your word. Open our hearts and open our minds as we listen to it. Please forgive us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maaari na po tayo magsiyo po. At ngayon pong gabi ay katulad nga po ng aking pong sinabi, napakaganda na ngayong gabi ay na tayo po ay natagpuan sa bahay panambahan ng Panginoon. Amen? Now, ito pong ating pong pag-aaralan po ngayon, ako po ay naniniwala that this will help us, sabi nga po ng ating mahal na pastor, ay kaya tayo nagkakaroon ng mga programa para po sa simbahan po, para po sa atin, ay, of course, the very reason of it is for us to be protected by the things that will happen during the holidays of this world. Alam niyo po, katulad nga po ng aking pong sinasabi, isa sa mga pinaka-paboritong oras ng dyablo, yung iyong idle time. Sapagkat alam niya na pwedeng pasukan ang isip mo, pwede niyang diktahan kung ano ang pwede mong gawin para ikaw ay mapunta doon sa isang sitwasyon that you will not even recognize God in every move that you make. As we all know, brethren, we are in a week that a lot of people are having the tradition wherein they said it is the most sacred week in a Christian liturgical calendar. Sabi nga po nila, tayo ngayon ay nasa linggo na kung saan ito daw ang most sacred week. Bakit po? This week marks the final days of Jesus' life before His crucifixion and resurrection. That is the Holy Week. And not only that, brethren, they said that it is also the time, listen up, it is also the time for Christians to reflect on the events
leading up to the crucifixion and to prepare for the celebration of Jesus' resurrection. Alam nyo mga kapatid, kung papakinggan natin at titingnan natin mga kapatid, ang mensahe ng week na ito, yung gustong ipabatid ng linggo po na ito, kung atin lamang pong papakinggan, ang ganda ng mensahe. Ang ganda ng purpose. But sadly, this so-called sacred week became the most blasphemous days na makikita po natin sa panahon natin ngayon. Ulitin po natin. This so-called sacred week na tinatawag nila, wherein Christians can reflect daw sa ginawa ng Panginoon. The most sacred week that the people are celebrating now, sad to say, it became the most blasphemous days sa panahon po natin ngayon. Bakit ko po sinabing blasphemous days? Saan ka nakakita ng Kristo na ipinako at nahulog? Saan ka nakakita ng Kristo na nung pinalo, nagalit, bumawi? Come on, brethren. Saan ka nakakita ng isang Kristo na habang pasan-pasan ang cross, habang siya ay naglalakad, out of nowhere, biglang may lumipad at siya ay tinadyakan? Saan ka nakakita ang Kristo na nung siya ay dinuraan, bumaba sa cross, minura yung dumura at nakipagsuntukan? That is happening during what they called Holy Week. Yan po ay nagaganap sa tinatawag nilang most sacred week. Mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo kung bakit nagkakaroon po ng ganyang problema. It's because of the reason na sinusubukan nilang ma-perfect ang isang bagay na tapos na. Pinipilit nila muling gawin ang isang bagay na tapos na. Pinipilit nilang ulit i-picture ang isang bagay na tapos na. Brethren, may I remind you tonight na walang sino mang ang makakagawa ng ginawa ng ating Panginoon because it is already done. It is already done. Subukan man nila itong ulit-ulitin yan taon-taon, pero it will still make no sense, for our Lord Jesus Christ said 2,000 years ago, it is finished. Maybe they will try to repeat the situation again and again every year. Annually, ito po ay ginagawa nila. Taon-taon ginagawa po nila ito. Taon-taon din nahuhulog yung Panginoon nila. Saan ka nakakita na binitbit ng Panginoon nila yung cross na gawa nila? At habang naglalakad, napagod, humingi ng tubig. Oh, kapatid, maaring natatawa tayo ngayon. Maaring natatawa kayo kapag yun ay napapanood ninyo. Pero sabi ko nga po sa inyo, if you will not be careful, maaring isa ka sa mga biktima niyan. Ay sir, hindi naman ako sasama sa kanila. Maaring sigurong makipalo ako, pero hindi ako sasama sa kanila. Mga kapatid, hindi lang po yun. Hindi lang po yun ang usapin kung sumasama ka sa kanila or hindi. But how you will spend these days na tinatawag nilang Sacred Week, it will reflect on what Jesus said, it is finished. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, subukan man nilang ulit-ulitin yan. But 2,000 years ago, our Lord and Savior Jesus Christ said, it is finished. It is finished. Brethren, may I remind you tonight that there is nothing in this world that can beat what our Jesus did. There is nothing in this world that can beat what our Jesus did. Kung meron po kayong naiisip, please tell me. Kung meron kayong naiisip na pwedeng tumumbas sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin, kapatid, please tell me.
Bakit po? I do believe na wala po tayo. Everybody here inside the auditorium tonight ay bunga ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga ng ating mahal na pastor 2 weeks ago, the preaching of healing is good. The preaching of prosperity is good. The preaching of success is good. Pero wala nang makakatalo sa preaching of the cross. Bakit po? Kung bakit tayo nag-i-enjoy ng ating kalagayan ngayon bilang isang Kristiyano, it's because it is finished. That is why, para hindi po tayo mabulag ng tradisyon ng mundong ito, ang kailangan po nating gawin is to strive for those things na nakapaloob sa sinabi ng Panginoong, it is finished. Alam niyo po ba mga kapatid, this kind of praise, brethren, na binitawan ng ating Panginoon, it marks the prophecy na mangyayari sa Kanya. In the book of Isaiah 53, doon niyo po makikita yung propesya kung ano ang mangyayari sa ating Panginoong Jesucristo. But hindi po doon nagtapos. Ang pangyayari po sa Panginoong Jesucristo ay hindi po nangyari para lang masabing matupad yung sinabi ni Isaiah. No. Kung bakit po yan, mga kapatid, sinabi ng Panginoon, yan po ay isang klase ng conclusion that says na anuman ang meron ang mundong ibabaw na ito para sa mga anak ng Diyos, at anong meron man ang diablo para sa mga anak ng Diyos, kahit kailanman ay hindi na yan magtatagumpay because Jesus said, it is finished. Kaya nga sabi ko po mga kapatid, kailangan po nating intindihin kung ano ang nakapaloob doon sa katagang it is finished. Hindi po yan sinabi ng Panginoong Jesucristo sa cross para sabihin, ano ba to? Para matapos na, sige na, it is finished. Tubig hiningi ko, suka ang binigay sa akin, o sige na nga, it is finished. Akalain mo nakapako na ako, tinusok pa ako sa tagiliran, o sige, para matapos na to, it is finished. No! I don't know about you, brethren, but those things na nakapaloob sa katagang sinabi ng Panginoon, that should make you more excited na paglingkuran ng ating Panginoon. Yun po ang magandang tingnan po natin ngayon. Ano ang nakapaloob doon sa sinabi ng Panginoong, it is finished? Well, in case you didn't know, brethren, let me tell you the package of that phrase. Let me tell you the package of that praise. 2,000 years ago, Jesus said, it is finished. Therefore, anong meron doon? Paulit-ulit, every year, they do these things. Maglalagay ng uling dito sa noo. Tapos pag hindi natanggal, kakasuhan yung naglagay. Pagpasok ng kinabukasan, malungkot sila. Pagpasok ng Friday, eto na, naglalabasan na. Kada bayan, kung may mayor na tumatakbo, may Kristo ring tumatakbo. Bawat bayan may representative na Panginoon. Bawat bayan may pumapalo sa kanilang Panginoon. Bawat lugar merong pinapakong kinikilala nilang Panginoon. Pero 2,000 years ago, Jesus said, it is finished. It is finished. Kaya nga kapatid, tayong mga bilang isang Kristiyano at nakakaintindi ng katagang ito, do we really understand what's inside that phrase? It is finished. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, kung hindi mo nai-enjoy ang Kristiyanong buhay mo ngayon, muli nating balikan kung ano ang nakalagay sa kataga na iyon upang muling manimbalik ang kasiyahan mo. Just like what David said after his sin against God, "Oh God, restore unto me the joy of my salvation." Bakit po? Because David believed that it is finished. Now, when Jesus said it is finished, it means our sin is finished.
2,000 years ago, Jesus said, "It is finished." It means our sin is finished. I'm not saying, brethren, that you will be perfect at all and you will not commit sin anymore. But what I wanted you to realize here, mga kapatid, is the time that Jesus broke the chains of the sin in our life. Kapatid, kung ngayon kung hindi sinabi ng Panginoong it is finished, walang tao sa loob ng auditorium na ito. Walang usher na nakasuot ng ganito. Walang magti-testimony dito ng kadakilaan ng Panginoon. At higit sa lahat, walang preaching ng salita ng Diyos. But all these things happen when Jesus said, "It is finished," because our sin is finished. Kapatid, kung bakit may tao dito, ang bawat isa po dito, sabi ko nga po, hindi ibig sabihin na hindi na magkakasala si Brother Anthony. Tsaka malabong mangyari po yun. Hindi ko ibig sabihin na hindi na siya magkakasala. Hindi ka lang magkakasala. Hindi ka lang magkakasala. At ikaw ay magiging perfecto na. Hindi po yun ang usapin po dito. Pero ang gusto ko pong makita nyo, mga kapatid, is that time that Jesus broke the chain of sin in our life. Kasi kung hindi, mga kapatid, bilanggo pa rin tayo ng ating kasalanan ngayon. Yung time na kung saan makikita natin that we can now enjoy the blessings of God. Dahil kahit kailanman ay hindi na tayo bilanggo ng ating kasalanan. Because, ladies and gentlemen, tonight, listen carefully. When Jesus said, "It is finished," it was finished indeed. We're no longer bound to what sin had decreed. Because with the blood that was shed, His grace was revealed, and it was finished. Finished indeed. Kapatid, yan din ang rason kung bakit you and I can answer the question. You ask me why I am so happy. Kaya mong sagutin yan ng because my sins are it is finished. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, ang rason kung bakit tayo po ngayon ay nag-i-enjoy, hindi po tayo magtatagal ngayong gabi, kung bakit po tayo nag-i-enjoy ng mga biyaya ng Panginoon, it's because Jesus broke the chains of our sin and set us free. Kapatid, wala namang rason ng Panginoon para iligtas tayo eh. Bakit ko po sinasabing walang rason ng Panginoon para iligtas po tayo? Sino ang gumawa ng dahilan para tayo po ay mapalayo sa Panginoon? Tayo. He said everything. When God finished His creation, He said everything. It was good. It was good. It was good. Walang bahid ng karumihan. Walang bahid ng kasalanan. But because of one man, sin entered into the world. So death passed upon all men, for all have sinned. Tayo po ngayon ay bilanggo ng kasalanan. At dahil tayo ay bilanggo ng kasalanan, for the wages of sin is what? Death. But the gift of God. Ano pong ibig sabihin ng gift of God? The time that Jesus broke the chain of our sin. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, who said 2,000 years ago, "It is finished." Kaya kapatid, kung ikaw ngayon ay namumuhay pa sa kasalanan, magbago-bago na po tayo ng isip sapagkat matagal lang tapos yan. Sabi ko nga po sa inyo, we still commit sin. Bakit po? We are living in a present wicked world. Tayo po ay tao. Hindi tayo perpekto. Nagkakamali po tayo.
But the very implication of this, brethren, is this. O nagkakamali ka, nakakagawa ka ng kasalanan, nagkakamali ka, ikaw ay nagko-commit ng kasalanan unconsciously and consciously, pero dapat hindi ka na mamumuhay sa kasalanan. Bakit? Because it is finished. Ang sarap umawit ng You Ask Me Why I'm Happy. I'll just tell you why. It's because my sins are gone. My sins are gone. They're underneath the blood of the cross of Calvary. Mga kapatid, I'm telling you, yung mga nagsiselebrate ngayon ng tinatawag nilang Holy Week, they don't even understand kung ano ang kanilang ginagawa. Oh yeah, sa dami na nag-trending ng gumawa niyan, kung hindi mo naman talaga alam ang purpose niyan, makikisaw-saw ka na lang sa salitang kolokyal. Makikiride ka na lang. Pero sa atin, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, hindi ordinaryo ang ganong klaseng pangyayari sa buhay natin. Sila kailangan pa nila. Tingnan niyo po, ano pong sabi ko sa inyo kanina? Why the reason why they are celebrating it? The reason is that it is also, they said, that it is also the time for Christians to reflect on the events leading up to the crucifixion and to prepare the celebration of Jesus' resurrection. Kapatid, kailangan taon-taon pa nilang gunitain yan para makita nila, para maintindihan nila yung ginawa ng Panginoon. But what comes after that? Did they change their lifestyle? No. Bakit po? Sapagkat yung kanilang ginagawa, kapatid, ay patunay lamang. Yung kanilang ginagawa ay patunay lamang na hindi tinapos ng kanilang kinikilalang Panginoon ang kanilang kasalanan. Because even on that very point na ginagawa nila, they are committing sin. Yun ang hindi nila nare-realize, brethren. Yun ang hindi nila nakikita na habang ginagawa nila yon, sila ay nagko-commit ng kasalanan. Sila ay nagiging, sabi ko nga, the most sacred week that they are calling became the most blasphemous days. Yun na ang naging problema. Pero salamat sa Panginoon, kapatid, na ikaw at ako ngayon ay hindi biktima ng ganong klaseng kalakaran. Dahil minsan lang tayo ay naniniwala na yung ating Panginoon na kinikilala, yung ating Panginoon na tinanggap natin bilang ating sariling tagapagligtas, ay minsan lamang naglakad sa Via Dolorosa, minsan lamang naipako sa krus, minsan lang namatay, nailibing at muling nabuhay, at ngayon ay atin siyang pinaglilingkuran. The reason behind every person's success ngayon, mga kapatid, is not money, is not fame, but it is the Lord Jesus Christ. Sabi ko nga po, kung hindi sinabi, na-imagine nyo po ba, mga kapatid? I'm not here to touch your emotion, but if you will just pause for a while and try to imagine, had it not been for the Lord Jesus Christ said, it is finished, hindi tayo nakasuot ng ganito ngayon. Young people, problema ka ng magulang mo ngayon. Young people, hindi ka sana gagraduate with honors. Hindi ka sana marirecognize with honors. Fathers, maaaring wasak na ang pamilya mo ngayon. At ilan sa mga tao dito ay problema ng lipunan. But when Jesus said, it is finished, He broke the chains of our sin and set us free. When Jesus said, it is finished, our sin is finished. Our sin is finished. Kaya nga sabi ko, kapatid, anong rason bakit hindi ka maangiti? Anong rason bakit hindi ka masaya sa buhay mo? Anong rason kung bakit parang lagi kang naghahabol ng mga bagay sa ibabaw ng lupa na ito? What's the reason? You can enjoy the blessings of God by once again realizing that the most powerful chain na pwedeng ibalot sa'yo ay nawala. You have now that freedom na hindi freedom na dahil meron kang ganito, dahil meron kang ng ganyan. You have now the freedom because the chain of sin is gone. The chains of sin is gone.
Kapatid, ang hirap alam nyo naman po yan. Kung pera lang ang sagot, wala na sanang pamilya ngayon na pinakamayaman ang may problema. Kung kasikatan lang ang kasagutan para magkaroon ka ng maayos na buhay, sana wala nang sikat na nakukulong. Sana wala nang sikat na hindi maayos ang buhay. Pero meron pa din eh. Meron pa din. So why you compare your life to them? Bakit kailangan natin ikumpara ang buhay natin sa buhay nila? Kapatid, kasi kung tayo ay okay, let's say, magkakakumparahan tayo ng buhay, by the grace of God, you can say na hindi sila uubra sa atin. Bakit? Maaring meron sila na wala tayo. Pero ang pinaka-importante, kapatid, meron tayong pinakamahalaga na wala sila. And that is, yung tayo po ay mapalaya sa ating kasalanan. Kapatid, mahirap gumalaw kapag hinahata ka sa likod. Mahirap mag-move forward kapag alam mong merong isang pabigat kang daladala. Kaya nga the Apostle Paul, di ba, maalala niyo po, ano po ang sabi ni Apostle Paul? You've got to lay aside all those sin. Bakit? Magiging pabigat yan sa iyo eh. Kapatid, ngayon, ini-enjoy natin ang buhay natin kasi wala nang pabigat sa buhay natin. Ngayon nakakangiti ka na maayos. Ngayon may kalayaan kang paglingkuran ng ating Panginoon. Ngayon maayos sa pamilya mo. Ngayon meron kang maayos sa buhay. It's because Jesus said, it is finished. It is finished. Not only our sin is finished, but also our guilt is finished. Our guilt is finished. Isa sa mga rason, kapatid, kung bakit minsan ay balot pa din ng ating kasalanan, tayo ng ating kasalanan, it's because of our guilt. Mahirap. Mahirap kapag alam mong meron kang guilt. Ngingiti ka sa harap, pero pagkatapos sisimangot ka. That's guilt. That's guilt. Pero alam niyo po, mga kapatid, guilt dito po, in the Bible, guilt is failure to fulfill God's requirements. Guilt, that's our guilt as a Christian. Our guilt as a Christian is failure to fulfill what God wants us to do. Kapatid, lahat po tayo, there is nothing inside this auditorium that can say, wala akong guilt eh. Wala akong guilt sa ginawa ko. No. The Bible says in Romans chapter number 3 and verse number 23, for all have sinned and come what? Short of the glory of God. We fall short of God's purpose because of the guilt of our sin. Hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi natin naabot ang requirement ng Diyos. Hindi natin naabot ang purpose ng Diyos. But salamat sa Panginoon na nung siya ay nabayubay sa cross ng Kalbaryo, when He said, it is finished, He included my guilt and your guilt. I don't know about you, brethren, but we need to thank our Lord Jesus Christ for taking away those guilt in us. We've got to be thankful sapagkat, kapatid, kung hindi niya po tinanggal sa atin yan, marami po sa atin ngayon ang balot ng frustrations, balot ng disappointments. Pero ngayon, as we see each other, we can smile. We can smile. Pag nakita mo yung kapatiran mo, kapatid, ayaw kitang makita eh, magandang umaga. Kapatid, we can smile. We can greet everyone, but most of all, because our guilt is finished, we can praise the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Because though sin remains, thanks be to God, our guilt is gone. Our guilt is gone. For it is finished. Kapatid, sabi ko nga sa inyo eh, pag pumasok tayo sa loob ng auditorium na ito, dapat masaya ka. Bakit? Sino yung kasama mo dito?
mga taong walang guilt sa kanilang puso. Abay, mahirap kapag may guilt ka sa puso mo. Bakit? Saan ka dadali niyan? Depression. Saan ka dadali niyan? Yung tinatawag na mundong ito, anxiety. Doon ka dadali niyan. Doon ka dadali niyan, depression, frustrations, na to the point na tutunganga ka na lang. Hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo. At darating sa punto ng buhay mo na tatanungin mo, anong pinasok ko? Ba't ako ganito? Kapatid, kung ikaw ay kasama, kung ikaw ay kasama, doon nung nag-declare ang Panginoon na it is finished, then therefore you can enjoy your life serving Him. Why? Because your guilt is finished. Kapatid, tinan niyo po, mga bagay sa ibabaw ng lupa na ito, it will bring you guilt. It will bring you guilt. Pag hindi mo nakuha ang gusto mo, guilt ang kapalit. Kapag hindi mo na-achieve yung gusto mong mangyari, saan ka dadalhin yan? Depression. Guilt. Magkakaroon ka ngayon ng guilt na sasabihin mo, ano ba itong buhay na to? Wala nang kakwenta-kwenta itong buhay na to. Kapatid, yan, a lot of us here can testify na minsan ka rin nakapagsalita ng ganyan. Minsan ka rin nakapagsabi, wala nang kwenta ang buhay ko. Mawawasak na ang pamilya ko. It's because of the guilt na meron ka. Pero kapag, di ba sabi nga natin, pag natanggal ang tinik, mas masarap kumain. Bakit? Paano ka makakakain ng may baraka dito? Lulunok ka na lang. Gaganong ka pa. Ultimong pag-inom ng tubig, masakit sa'yo. Na dapat dadaloy yan ng smooth sa iyong lalamunan. Bakit? May nakabara eh. Pero gaano kaganda ang gumalaw ng walang nakabara? Gaano kaganda na maglingkod ka sa Panginoon nang wala kang guilt sa puso mo? Gaano kaganda na itaas mo ang pangalan ng Panginoon nang wala kang guilt sa puso mo? Oh, brethren, believe me, someone here inside this auditorium tonight ay magiging excited lamang po kayo sa upcoming na soul-winning revival. It's because your guilt is finished. Bakit, kapatid? Bakit ko po sinabi yan? It is one of the time na kung saan marirevive ulit ang paghahayag mo ng salita ng Diyos. Maaring marami po sa atin ngayon dito ang nakaupo sa loob ng auditorium na ito na nag-aalangan kayong magbahagi ng salita ng Diyos. It's because of the guilt na meron sa inyong buhay. But may I remind you tonight that 2,000 years ago, Jesus finished that guilt in your life. And now you can share the Word of God freely. Parang kahapon eh. Parang kahapon. May pinag-i-MC si Sir Sam, ayaw mag-MC. Kasi nandoon daw yung ate niya. Sabi ko, ano ngayon kung nandoon yung ate mo? Kilalang kilala kasi nun sir kung sino ako eh. Alam kasi nun sir yung kalokohan ko eh. Kaya nga nung nag-MC, kulang na lang mag-beatbox eh. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo po lahat magsistuloy. Simulan po natin sa panalangin. Kami po ay taga-Christian Bible Baptist Church. Sa sobrang kaba, kapatid, aray ko, sounds familiar, di po ba? Maraming hindi nakakagalaw sa atin ng malaya. It's because of the guilt na meron tayo. It's because of the guilt of our sin. Yung pagsisisi na sana hindi ko na yon ginawa. Yung nag-isang bagay na nagpipigil sa atin na sana kung hindi ko yun ginawa, masaya kami ngayon. Pero mga kapatid, you can rejoice right at this time because Jesus said, it is finished. Kapatid, sasabihin ko po sa inyo, the sin of the past, forget it. The guilt of the past, forget it. You Why? It's because Jesus said, it is finished. Kaya nga kapatid, huwag tayong mag-alinlangan. Kapag may pinagawa sa atin ng Diyos, huwag kang mag-alinlangan.
Pag sinabi ng Panginoon, go and share the gospel to your relatives, to your loved ones, go! Sir, kasi baka hindi sila maniwala. Kapatid, just go! Sir, kasi ako yung isa dati sa nagpipigil sa kanilang makinig ng salita ng Diyos. Ako yung isa dati sa kanila na humahadang magsimba. Kapatid, just go! Why? Ano man ang inaalala mong guilt sa puso mo, it is finished. It is finished. Now that we all know those things na nakapaloob sa sinabi ng ating Panginoon na it is finished, my question tonight to every one of us here, is it finished to you? That's the question now. Nung sinabi ng Panginoon, it is finished, your sin is finished. When Jesus said, it is finished, your guilt is finished. But the question is it finished to you? Is it finished to you? Brethren, let us not forget that the King, I'm talking about the Lord Jesus Christ, the King of the ages, had fought all the battles for you and for me. And that victory was ours for the claiming. And now, mga kapatid, let us praise His name because we are free. Just like what the song says, it is finished. The battle is over. It is finished. There'll be no more war. It is finished. The end of the conflict. It is finished. And Jesus is. That is why, brethren, despite of the world is doing right now, I mean right at this week, sa kabila ng ginagawa ng mundo ngayong pong panahon na ito, ngayong linggo po na ito, instead of compromising to the tradition of this world, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that our labor is not in vain in the it is finished. Tayo po lahat ay magsitayo. Dakilang Diyos ang mabanal na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe na ito. Oh God, please forgive us for sometimes we forget about this message. Sometimes, Panginoon, kami po ay nasusumpungan po ninyo na ginagawa ang mga bagay na mundo po na ito na hindi naaayon sa purpose po ng buhay nyo, na purpose nyo po para po sa amin. Please, oh God, please. We beg for your mercy to please forgive us. Sometimes, Panginoon, we don't understand why we are doing things na salungat sa gusto nyo pong mangyari para sa amin. Pero salamat, Panginoon, sa gabi po na ito, na hinayaan nyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng bukas na puso at bukas na kaisipan upang muling mapaalalahanan that it is finished. Thank you, O God, for finishing our sins. Thank you, O God, for finishing the guilt na meron kami. We praise your name, O God. All the glory and honor belongs to you and you alone. That's why, O God, please do speak to the hearts of the people na ngayon ay nandirito po, Panginoon, sa harap po ninyo. Please hear their prayers, O God.
Our most gracious Heavenly Father, O God, thank you for the message that we have heard. Thank you for your word, O God. And may this word, O God, ay mapanatili po namin sa aming pong puso't isipan. Upang sa gayon, Panginoon, kami po ay masumpungan po ninyo na matapat na naglilingkod po sa inyo. Again, O God, thank you for reminding us how great you are in our life by finishing everything that this world is trying to give us, O God. Thank you for taking out the sin. Thank you, O God, for finishing the guilt na meron po kami. Thank you, O God. Alam ko po, Panginoon, those are just the 2 points na amin natutunan, but a lot of people here can testify, O God. They have their own reflection towards this message, O God. Pero Panginoon, nawa hindi po namin ma-miss ang mga bagay po na yon. Thank you, O God, for once again telling us that it is finished. We praise you and we love you, O God, and please forgive us from all of our sins in Jesus' name. Amen. Amen. Did you get something from the message? Amen. Amen.